Pinutol ko ang komunikasyon sa aking ama pagkatapos niya akong iniwan para sa kanyang kabit. Pagkatapos ng maraming taon ng pagpilit, pumayag akong makipagkasundo, pero pagkatapos ay binastos niya ako at ng kanyang kabit sa hapunan. Nang ako ay 13 taong gulang, nagkaroon ng relasyon ang aking ama. Iniwan niya ang aking ina at lumipat kasama ang kanyang kabit, na tatawagin kong Jean. Sa simula, binibisita namin siya ng aking kapatid tuwing katapusan ng linggo at aaminin ko na siya ay naging mabuting ama kahit na hindi ko kailanman nagustuhan si Jean. Nang mabuntis si Jean at nagkaroon sila ng anak, naging mas madalang ang aming pagbisita at mas abala na ang aking ama sa kanyang bagong pamilya. Napapalampas niya ang ilan sa aking mga pagtatanghal o mga kompetisyon ng aking kapatid dahil abala siya sa kanyang anak. Nang ako ay 16 na taong gulang, nagdesisyon si Jean na gusto niyang lumipat para sa isang bagong oportunidad sa trabaho. Nakiusap kaming magkapatid na huwag kaming iwan pero sinabi lamang niya na kailangan niyang unahin ang kanyang pamilya. Lumipat siya sa isang lugar na 0 oras ang layo at halos natapos na ang aming relasyon. Pagkatapos noon, nagdesisyon akong putulin ang lahat ng komunikasyon dahil malinaw na hindi niya ako itinuturing na bahagi ng pamilya. Ang aking nakababatang kapatid na babae ay nanatiling may komunikasyon sa kanya. Sinusubukan niyang tawagan ako at alukin na pumunta at bumisita kasama ang aking kapatid, pero tumatanggi ako. Kapag bumabalik siya para makita ang aking kapatid, tumatanggi akong makipag-usap sa kanya. Hindi ko siya inanyayahan sa aking pagtatapos sa high school o kolehiyo. Ngayon, ako ay 33 na taong gulang at nananatiling walang komunikasyon sa kanya. Sa mga nakaraang taon, paulit-ulit niyang sinubukan akong kontakin at pinapasuyo sa kanyang pamilya na makipag-ugnayan sa akin para magkasundo. Iniiwasan ko ang mga okasyon ng pamilya sakaling siya ay dumalo, kabilang ang kasal at baby shower ng aking kapatid. 3 buwan na ang nakalipas, bumalik ang aking ama at ang kanyang pamilya sa aming bayan at walang tigil niyang sinusubukang makipagkasundo. Nakatanggap ako ng mga mensahe mula sa aking mga kapatid sa ama na gustong magkaroon ng relasyon, sinasabing siya ay isang mahusay na ama. Nalaman ng aking ama na ikakasal ako at patuloy niyang sinusubukang makipag-ugnayan sa akin, kahit na sinusubukang kausapin ang aking kasintahan. Pinadalhan ako ng mensahe ni Jean na sinasabing paulit-ulit kong sinaktan ang puso ng aking ama, na ako ay patetiko at dapat magpagamot. Sumagot ako na siya ay isang tagawasak ng pamilya at pagkatapos ay hinarangan ko siya, lahat ay tila gusto na ibalik ko siya sa aking buhay. Pagod na ako sa lahat ng pang-aabala at sa pagkakabangga sa aking ama at ang kanyang pamilya sa bayan. Sa tuwing nakikita ko sila, lumalayo na lamang ako at tumatangging makipag-usap sa kanila. Lahat ay nagsasabing siya ay isang mabuting ama at sinubukan ang kanyang makakaya upang manatiling may komunikasyon, pero ako ang nagtaboy sa kanya. Lahat ay nagpaparusa sa akin, ang aking ina, kapatid, lolo't lola, mga tiyahin at tiyo, at maging ang ilang mga kaibigan. Maging ang aking kasintahan ay nagsimulang sabihin ako ang may kasalanan sa pag-aalis sa kanya. Lahat ng ito ay nagsisimula ng makaapekto sa akin, mga komento at pero ito ay magiging masakit kung ang iyong kasintahan ay hindi sumama sa iyong barkong pirata. Depende sa laki ng iyong bayan at kung gaano siya kaseryoso sa pagtulak dito, maaaring kailanganin mong isaalang-alang ang paglipat, lalo na kung lahat ng tao sa paligid mo ay kasali. Dre Sandwich 860, may karapatan kang magkaroon ng kahit anong uri ng relasyon sa iyong ama. Ang iyong kasintahan ba ay kailangang harapin ang pag-abandona ng iyong ama? Hindi. Ang iyong kapatid ay mas bata kaysa sa iyo at maaaring hindi naramdaman ang pagkawala tulad mo. May karapatan kang magalit at masaktan. Harangan si Jane, ito ang babae na nagpwersa sa iyong ama na umalis sa inyong bayan. Nagkaroon siya ng relasyon sa iyong ama na sumira sa iyong pamilya. Ginawa rin ito ng iyong ama. Wala sa kanila ang may karapatan na sabihin kung paano ka dapat tumugon o maramdaman. Ang mga irresponsableng magulang ay gustong bumalik sa buhay ng kanilang mga anak kapag ang mga anak ay mga adulto na at hindi na kailangang maging magulang kapag ang mga bagay ay madali. Dapat mong maramdaman na malayang gawin kung ano ang tama para sa iyo. Sabihin sa lahat na ayaw mo nang marinig tungkol dito. Wala silang karapatan na diktahan kung paano ka magrereaksyon. Tuwing may magbanggit nito, umalis sa silid o ibaba ang telepono. Huwag itong tiisin at matututo ang mga tao na tumigil. Magpadala ng malinaw na mensahe sa lahat na hindi mo siya itinuturing na pamilya, pagkatapos niyang malinaw na sinabi na hindi ka pamilya. Alam ba nila ito? At gawin din itong malinaw na aalisin mo sila sa iyong buhay kung hindi sila titigil sa pang-aabala sa iyo tungkol dito. Siguro ilagay sila lahat sa isang group chat para dito, para maipadala mo ito ng isang beses sa lahat. Ang iyong kasintahan na pumapanig sa kanila sa halip na igalang ang iyong malinaw na hangganan ay nakababahala at magpapaisip sa akin na pag-isipan muli ang kasal kung hindi siya titigil kaagad dahil ito ay isang malaking pulang bandila na hindi maganda para sa iyong kinabukasan kasama siya. Mas maraming impormasyon. Salamat sa inyong mga komento. Hindi ko pa nabasa lahat,
pero natutuwa akong malaman na karamihan sa inyo ay naniniwala na hindi ako ang may kasalanan. Malaking ginhawa ito dahil akala ko nababaliw na ako. Tulad ng marami sa inyo na nagmungkahi, magkakaroon ako ng seryosong pag-uusap sa aking kasintahan. Dapat niya akong suportahan. Kung patuloy siyang ipagtatanggol ang aking ama, kailangan kong pag-isipan kung dapat pang magpatuloy ang relasyon na ito. Nasa 12 linggo kami mula sa kasal, pero kailangan naming ayusin ito ng mas maaga kaysa mamaya para sa impormasyon. May negosyo akong lokal at hindi opsyon ang paglipat. Nakatira ako sa maliit na bayan kung saan lahat ay kilala ang lahat at ang aking ama ay kaibigan ng maraming tao, kasama ang pamilya ng aking kasintahan. Bukod pa rito, hindi bumalik ang aking ama para sa akin. Bumalik siya dahil kailangan ng tulong at alaga ng mga magulang ni Jane. Hindi niya ako sinuportahan sa pinansyal mula nang ako ay 17 taong gulang. Hinarang niya ang aking pondo sa kolehiyo upang subukang i-blackmail ako na magkaroon ng relasyon sa kanya, kaya kinailangan kong magtrabaho at magloan. Iniiwasan ko ang mga okasyon dahil ginagamit ito ng aking pamilya bilang pagkakataon upang pilitin ang pakikipagkasundo. Hindi rin siya tumitigil sa pang-aabala at gumagawa ng mga eksena. Pupunta siya sa akin na parang walang nangyari, sinusubukang yakapin ako o nagsisimulang umiyak. At hindi ko maaaring basta nalang putulin ang lahat. Lahat ay nasa kanyang panig at laban sa akin, kasama ang aking ina. I-edit 2 para magbigay ng karagdagang konteksto. Nang iniwan niya ang aking ina para kay Jane, gusto lamang niya kaming makita tuwing katapusan ng linggo. Inalok ng aking ina ang 50 paghahati 50 na kustodiya, tumanggi siya. Hindi ko gusto si Jane at may pag-aalinlangan ako sa kanya dahil alam ko ang kanilang ginawa. Ang aking kapatid ay masyadong bata para maunawaan at mas tumatanggap sa kanya. Si Jane ay masama sa akin, ngunit mabait sa aking kapatid. Kapag nasa bahay ng aking ama, hindi ako komportable at sinasadya niyang iwan ako sa mga masayang gawain o nagplano ng mga bagay lamang para sa aking kapatid. Nagkaroon kami ng ilang mga pagtatalo tungkol sa maliliit na bagay, pero laging pinapanigan ng aking ama si Jane. Ang aking ama at ako ay karaniwang nagkakaroon ng date ng ama at anak na babae kahit isang beses tuwing 2 linggo. Tinapos iyon ni Jane nang magkaroon siya ng aking kapatid na lalaki. Lumipas ang pagbisita tuwing katapusan ng linggo hanggang sa isang beses tuwing 6 na linggo. Ang aking ama ay MI at sa wakas ay nakuha ang kanyang mahalagang anak na lalaki. Tumigil siya sa pagsubok sa akin nang sila ay lumipat. Ako ay sobrang nasaktan na pinili niyang iwan kami. Hindi niya gusto ang kustodiya, gusto lang niya kaming bisitahin minsan-minsan at makipag-usap sa telepono. Pagiging magulang sa malayo. Kaya't lahat ng kanyang atensyon ay nasa kanyang bagong pamilya. Nang ako ay nagtapos sa high school at tumangging anyayahan siya, lahat ay sumabog. Tinawag ako ni Jane ng ilang mga masasamang pangalan at ganoon din ang aking ama. Tumanggi siyang ibigay sa akin ang aking pondo sa kolehiyo maliban kung magsisimula akong maging bahagi ng pamilya muli. Sa nalaman ko, ginastos niya ito sa kanyang bagong pamilya. Pagod na akong maging ang isa na nawawala sa mga okasyon sa aking pamilya. Handa akong maging nasa parehong silid pero hindi makipag-ugnayan o maging mag-alang. Pinipilit niya ang mga bagay at ginagawang imposible. Pag-update 1, salamat sa lahat ng mga komento. Bagaman ang karamihan ay tila NK, ang ilan ay UB. Ang ilan sa inyo ay nagbigay ng mga kapaki-pakinabang na mungkahi na balak kong sundin. Kausap ko lang ang aking kasintahan at sa kasamaang palad, hindi ito naging maganda. Sa puntong ito, napagod na ako at gusto kong tumakbo at hindi na bumalik. Alam ng aking kasintahan ang aking kasaysayan sa aking ama at kay Jane. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang pagkampi sa aking ama at pagpipilit sa akin ay nasasaktan ako. Bilang aking kasintahan, dapat niya akong suportahan. Ang aking kasintahan, na tatawagin kong Lo, ay nagsabi na hindi niya ako maaaring suportahan sa paggawa ng isang bagay na alam niyang mali. Sinabi niya na kinausap niya ang aking ama at naintindihan ang magkabilang panig ng kwento, na ako ay may pag-aalinlangan at masama kay Jian noong makilala siya, na naglagay sa amin sa maling paa. Na ang aking ama ay patuloy na sinubukan sa paglipas ng mga taon na makipag-ugnayan muli sa akin, ngunit hindi ko pinansin ang lahat ng mga pagtatangka. Na pinasama ko ang mga miyembro ng pamilya sa pagtanggi na dumalo sa mga kaarawan, kasal, baby shower, at big. Dahil siya ay naroroon. Na umalis ako sa party ng mga magulang ng aking kasintahan 3 linggo na ang nakalipas dahil naroon ang aking ama. At na hindi ko kinausap at iniignore ang aking kapatid na lalaki, 18 taon, at kapatid na babae, 14 na taon, kapag nakita ko sila. Gayunpaman, naniniwala siya na kung kami ay upo at mag-uusap, maaari naming ayusin ito at magkasundo. Sinabi ko kay Lo na ayaw ko ito at gusto ko ng walang kontak at tinanong kung bakit siya nakikipag-usap sa aking ama. Inamin ni Lo na ang kanyang ama, na kaibigan ng aking ama, ay hinikayat siyang kausapin siya at pakinggan ang kanyang panig.
Sinabi ni Lo na mahal ako ng aking ama at palaging gusto niyang maging bahagi ng aking buhay at may mga larawan ako. Iniisip ko na nakuha niya ang mga ito mula sa aking pamilya dahil ang aking social media ay nakaset sa pribado. Sinabi ni Lo na nabasag ang puso ng aking ama sa estado ng aming relasyon dahil ako ay hindi makatwiran tungkol sa kanyang paglipat noong ako ay bata pa. Sinabi ni Lo na nagkamali ako kay Jane at na hindi ako inosente sa pagkasira ng relasyon. Sinabi niya na lahat ay nakikita ang katotohanan maliban sa akin at tumingin sa salamin dahil ako ang problema. Walang duda, nagsimula akong umiyak at tinanong siya kung bakit niya ito ginagawa sa akin at hindi ako sinusuportahan. Sinabi ni Lo na mahal niya ako, ngunit hindi siya manunood ng walang ginagawa at makita akong maging isang walang pusong bitch. Pagkatapos niyang sinabi ito, tumayo ako. Sinabi sa kanya na hindi siya dapat magpakasal sa isang walang pusong bitch at umalis. Ako ay kasalukuyang nakaupo sa aking sasakyan. Ang aking telepono ay nagriring ng marami dahil sinusubukan ni Lou na makipag-ugnayan sa akin, pero ayaw ko siyang kausapin. Pakiramdam ko nawawala na ako ng lahat at lahat. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Pag-update 2, kumusta sa lahat? Salamat sa mga komento at sa pagpayag sa akin na maglabas ng sama ng loob dahil desperado akong kailangan ng panlabas na pananaw. Alam ko na marami sa inyo ang nagsasabi na putulin ang lahat ng kontak sa aking pamilya at lumipat ng bayan. Hindi ito opsyon para sa akin sa pinansyal at hindi ako makakapagpatayo ng negosyo sa ibang lugar. Ang lahat ng aking pera ay nakalaan dito at kamakailan lamang ako nagkaroon ng matatag na kita. Kaya't hindi opsyon ang paglipat para sa akin. Bukod pa rito, mahal ko ang aking mga kaibigan at pamilya at ayaw ko silang putulin. Mahal ko ang aking bayan. Lumaki ako dito, ito ang aking buhay at hindi ako handang iwanan ito ngayon. Hindi ko inaasahang magsulat ng isa pang pag-update ng ganito kabilis, pero maraming nangyari ngayon. Kaya't una, pumayag akong makipagkita sa aking ama upang makipag-usap at subukang hilingin sa kanya na hayaan akong mag-isa. Hiningi ko sa aking ina na ayusin ito, walang iba. Hindi ako sigurado kung papayag siya, pero sa loob ng 15 minuto matapos siyang tawagan, naroon na siya sa pintuan. Hiningi ko sa aking ina na manatili at mamagitan. Hiningi ko sa kanya na bigyan ako ng espasyo, tigilan ang pagkuha ng lahat sa kanyang panig, at hayaan akong mabuhay ng aking buhay. Sinabi ko sa kanya na tumigil siyang maging aking ama nang lumipat siya 1-0 oras ang layo. Sinabi ko sa kanya na masama si Jane sa akin at sinabi ko ang lahat ng mga kakilakilabot na bagay na sinabi niya sa akin sa paglipas ng mga taon. Sabi ko ay kinamumuhian ko kung paano niya pinili si Jane at ang kanyang bagong pamilya kaysa sa akin, kung paano niya sinabi na kailangan niyang unahin sila at kung paano niya sinabi na hindi ako pamilya. Sinabi ko sa kanya na masama siya sa paghawak ng aking pondo sa kolehiyo, sinusubukan akong i-blackmail at pagkatapos ay ginagastos ito sa kanyang bagong pamilya. At kinamumuhian ko kung paano ko na-miss ang malalaking okasyon ng pamilya dahil naroroon siya at ginagawang hindi komportable. Sinabi ko sa kanya na hindi ko itinuturing ang kanyang anak na lalaki at anak na babae na aking pamilya at pagod na akong sinusubukan nilang kausapin ako at lapitan ako. Patuloy siyang gumagawa ng mga eksena tuwing nakikita niya ako at pinapalabas akong masama. Patuloy siyang nagpapasok sa aking buhay, pupunta sa mga okasyon ng pamilya ng aking kasintahan, nagsasalita sa likod ko at sinusubukang makuha si Lo sa kanyang panig. Kinamumuhian ko kung paano siya nagtaksil sa aking ina at sinira ang aming pamilya at pagkatapos ay nakinig kay Jen na pinatigil ang aming mga petsa, pinapalampas ang aking mga pagtatanghal, binawasan ang kontak, at mas nag-aalala tungkol sa kanyang anak. Sinabi niya na mahal niya ako at palaging mahal ako. Hindi siya kailanman titigil sa pagsubok na makipag-ugnayan muli. Binigyan niya ako ng sapat na espasyo sa paglipas ng mga taon. Pagod na siya sa pagkuha ng mga kwento tungkol sa aking buhay mula sa mga pangalawang kamay na kaalaman at hindi handang makaligtaan pa ang anumang bagay. Mahal niya si Jane at hindi maaaring pagsisihan ang kanyang nakaraan dahil wala siyang Jenny o ang kanyang 2 anak. Nais niyang nagawa ito ng iba na natapos muna ang kanyang kasal sa aking ina. Sinabi niya na ang kanyang mga anak ay inosente at hindi ko dapat silang sisihin. Gusto lang nila ng isa pang malaking kapatid na babae. Sinabi rin niya na ako ay isang mahirap na bata na bastos at walang galang kay Jane. Sinira ang kanyang mga pag-aari, tinawag siyang mga pangalan at sinira ang mga araw ng paglalakbay. Nang si Jane ay nabuntis, siya ay mataas ang panganib at ang aking pagpunta tuwing linggo at pagsisimula ng mga pagtatalo ay nakakapagpabahala sa kanya, kaya't para sa kanyang at sa kanyang anak na lalaki, itinigil niya ang mga pagbisita sa katapusan ng linggo. Patuloy kaming nag-uusap sa telepono at dinadala kami sa hapunan at mga araw ng paglabas, pero hindi niya kami pinatulog doon. Nang ang kanyang anak na lalaki ay ipinanganak, siya ay napaaga at may mga komplikasyon sa kalusugan na nangangailangan ng pananatili sa ospital sa loob ng ilang linggo na may madalas na pagpasok sa ospital. Si Jane ay dumaan din sa depresyon pagkatapos manganak,
kaya't hindi niya kami makita ng madalas at kailangang mawala sa ilang mga okasyon habang inaalagaan si Jane at ang kanyang anak. Si Jane ay hindi makakuha ng trabaho sa lokal at ang oportunidad ay napakaganda upang mapalampas, kaya't kinailangan nilang lumipat. Itinuro niya na bumalik siya sa bayan tuwing katapusan ng linggo hanggat maaari upang makita kami at palaging inaanyayahan kami na lumipad at magbakasyon kasama siya. Tinatawag niya kami araw-araw pero tumanggi akong makipag-usap o makita siya. Lumipad sila para sa aking pagtatapos pero tumanggi akong anyayahan siya at nawalan siya ng pasensya at tumangging ibigay ang aking pondo sa kolehiyo. Humingi siya ng paumanhin para dito at sinubukang ayusin ito ilang linggo pagkatapos at ibigay ang pera pero tumanggi ako. Hindi niya ginastos ang pera, mayroon pa rin siya at kailangan ko lang itong hingin at ibibigay niya. Bumisita siya sa aking kolehiyo upang subukang kausapin ako pero tumanggi akong makita siya. Pagkatapos sinabi niya na hindi siya makakalimutan ng mga okasyon ng pamilya. Gumagawa siya ng eksena dahil namimiss niya ako at gusto lang makipag-usap sa akin at magkasundo. Palagi akong tumatakbo o nagsisigaw ng mga insulto sa kanya at kay Jane. Sinubukan niyang makipag-ugnayan muli sa loob ng 16 na taon, pero tinanggihan ko siya sa bawat pagkakataon at gusto lang niyang maging aking ama. Kaibigan siya ng matagal na ng ama ng aking kasintahan at umaasa siya na makakausap ni Lou ako at magbukas ng linya ng komunikasyon. Pakiramdam niya ay hindi ko binigyan si Jane ng pagkakataon, kahit gaano siya sinubukan noong simula at umaasa na magiging sibil kami. Kinamumuhian ni Jane na alam niyang nagsasalita ako ng masama tungkol sa kanya at masama ako sa kanyang mga anak at ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na siya ay nasa therapy at gusto niyang sumama ako sa kanya sa mga sesyon ng pamilya. Gusto niyang mag-spend ng time sa akin na mag-isa, tigilan ang pagiging bastos at masama sa kanyang mga anak, tigilan ang pagsasalita ng masama kay Jane sa lahat at bigyan siya ng pagkakataon. Gusto rin niyang imbitahin ko siya at ang kanyang pamilya sa aking kasal at siya ang maglakad sa akin sa altar. Gusto ko siyang tigilan ang pakikipag-usap sa aking mga kaibigan at subukang kumbinsihin ang iba na kausapin ako sa kanyang ngalan. Gusto kong panatilihin niya si Jane malayo sa akin ng lubusan at magiging sibil ako sa mga okasyon o sa bayan, basta't hindi niya ako yayakapin o kausapin. Sinabi ng aking ina na hindi makatotohanan ang ilang mga bagay na gusto niya, lalo na tungkol kay Jane at sa kanyang mga anak. Kaya't nagkasundo kami sa ngayon na dadalo ako sa 3 session ng therapy kasama siya kapag inayos niya ito. Iniisip ng aking ina na kailangan ko rin ng therapy sa sarili, natitigilan niyang makialam sa aking buhay at mga relasyon at nailalayo niya si Jane sa akin at kausapin ang kanyang mga anak upang bigyan ako ng espasyo para sa aking bahagi. Magiging sibil ako sa kanya sa publiko, basta't igagalang niya ang aking personal na espasyo at hindi ako lalapitan o pipilitin. Tungkol sa aking kasintahan, hindi ko pa siya nakausap. Dumating siya sa bahay ng aking ina, pero tumanggi siyang papasukin siya. Patuloy siyang sinusubukan akong kontakin pati na rin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hinihiling na pakinggan ko siya. Sa panahon ng aking pag-uusap sa aking ama, nalaman kong ang aking ama ay nagbayad para sa karamihan ng mga vendor at serbisyo para sa aking paparating na kasal at matagal na silang nag-uusap ng mas matagal kaysa sa aking naisip. Sinabi ni Lou sa akin na ang kanyang pamilya ang nagbayad para dito at naniwala ako sa kanya. Pakiramdam ko ay pinagtaksilan niya ako at hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Kailangan ko siyang kausapin sa kalaunan pero hindi pa ako handa. Pag-update 3, nagbibigay ako ng update para sa mga humiling ng update at sumuporta sa akin. Ito ang magiging huling post ko at hindi na ako magpo-post muli. Una, ang kasunduan sa aking ama ay wala na sa mesa. Hindi niya man lang nagawa ang 1 linggo nang hindi lumampas sa aking mga hangganan, kaya't hindi magkakaroon ng mga session ng therapy kasama siya at mananatili akong walang kontak, tulad ng alam ng lahat. Pagkatapos ng pag-uusap sa aking ama, nagkasundo kami sa isang paraan pasulong, kasama ang aking mga kondisyon na panatilihin si Jane malayo sa akin, kausapin ang kanyang mga anak upang bigyan ako ng espasyo, at hindi ako pipilitin o papasukin ang aking espasyo. Tumagal ito ng 3 araw. Lahat ay tila masaya at sinabihan ako na pinatawad ko ang aking ama. Ang aking kapatid ay nasasabik dahil handa akong bigyan siya ng pagkakataon at sa ilang pagpilit, pumayag akong maghapunan lamang kasama siya at ang aking ama. Nang kami ng aking kapatid ay dumating sa restoran upang makipagkita sa aming ama, hindi siya nag-iisa. Inimbitahan niya si Jane, ang aking mga lolo't lola, ang kanyang anak na lalaki at anak na babae. Tumayo siya at sinubukang yakapin ako. Agad akong nainis at tinanong kung bakit sila naroroon. Sinabi ng aking ama na kung may pag-asa kaming ayusin ang aming relasyon, kailangan kong tanggapin si Jane at ang aking mga kapatid. Sinabi ko sa kanya na kakabreak lang niya ng aming kasunduan at huwag na siyang makipag-ugnayan muli sa akin at sinubukan kong umalis. Tumanggi siyang hayaan akong umalis at hinawakan ako. Nang sinabi kong nagkagulo, ibig kong sabihin ay nagkagulo talaga. Nagsimula akong sumigaw sa kanila, ang aking ama,
si Jane at ang aking mga lolo't lola ay sinubukang manipulahin ako at kumbinsihin akong umupo. Nang hindi ito umubra, naging napakainit ang mga bagay at nagsimula ang isang pagtatalo at maraming hindi mapapatawad na mga bagay ang sinabi ng aking ama at ni Jane, kabilang ang mga komento tungkol sa aking hitsura at pagtawag sa akin ng isang psychopath. Lumabas ang aking kapatid na lalaki mula sa restaurant at nagsimulang umiyak ang aking kapatid na babae. Ang aking kapatid na babae ay talagang nagulat ako at ipinagtanggol ako. Sumisigaw sa aking ama sa pagsira ng mga bagay pagkatapos ng lahat ng oras na iyon, nang sa wakas ay binigyan ko siya ng pagkakataon na muling buuin ang relasyon. Sinampal pa niya si Jane. Inalis niya ako doon at humingi ng paumanhin. Sa tingin ko ito ang unang pagkakataon na talagang nakita niya kung paano si Jane sa akin at kung paano niya ako tratuhin. Patuloy niyang sinasabi na hindi niya maintindihan kung paano ang aking ama ay ginugol ng mga taon na sinasabing gagawin niya ang anumang bagay upang maibalik ako at pagkatapos ay gawin ito nang sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Patuloy na sinusubukan ng aking ama na makipag-ugnayan sa akin. Hinarangan ko siya at tumatangging kausapin siya. Tumanggi rin akong kausapin ang aking mga lolo't lola. Sinubukan ng aking ama na kumbinsihin ang aking ina at kapatid na kausapin ako, pero sa tingin ko nasunog na niya ang kanyang mga tulay sa kanila. Ang insidente sa restaurant ay kumalat at tila ang ilang mga tao ay nag-aatras. Tulad ng sinabi ko, ang mga sinabi ng aking ama at ni Jane sa akin ay hindi mapapatawad at narinig ito at ito ay isang maliit na bayan. Umaasa ako na ang mga tao ay mag-aatras at ang mga hindi, kailangan kong putulin mula sa aking buhay. Ang aking kapatid na babae ay napakalungkot sa aking ama at kay Jane at hindi nakikipag-usap sa kanila. Sinasabi niya na sila ang may kasalanan sa hindi ko pagkakaroon ng kontak sa kanila muli. Ang aking kapatid na babae ay hindi pinapayagan silang makita ang kanyang mga anak. Hindi ko alam kung ang aking kapatid na babae ay makikipagkasundo, pero ngayon siya ay galit na galit. Ang aking ina ay galit na galit din at tila may ilang mga piniling salita para sa aking ama at kay Jen at nangako na hindi na ako pipilitin na kausapin siya muli sa anumang kaso, pupunta ako sa terapisat. Sa tingin ko talagang kailangan ko ito. Pakiramdam ko ay masama para sa aking mga kapatid dahil wala silang nagawang mali. Maaring bukas ako na magkaroon ng isang malayong uri ng relasyon sa kanila sa hinaharap, pero hindi pa ako handa o alam kung kailanman magiging handa. Nagpadala ako ng mensahe sa kanila sa Facebook upang humingi ng paumanhin at sabihin sa kanila na wala silang nagawang mali sa wakas, upang i-update kayong lahat tungkol sa aking kasintahan. Well, nakausap ko siya kahapon tungkol sa lahat. Ako ay tahimik mula noong umalis ako sa kanya. Karaniwang, pinilit siya ng kanyang ama na kausapin ang aking ama at pinakain siya ng isang malungkot na kwento ng isang hindi naiintindihan na ama na desperadong gustong maging bahagi ng buhay ng kanyang anak na babae. Si Lo ay naiinis sa akin dahil tumanggi akong dumalo sa kanyang mga okasyon sa pamilya at umalis sa party ng kaarawan ng kanyang ina nang napagtanto ko na naroon ang aking ama at si Jane dahil siya ay napipilit ng kanyang pamilya tungkol sa akin na sinisira ang kanilang mga okasyon. Gusto lamang niyang lahat ay maging masaya at magkasundo, malinaw na sa aking kapinsalaan. Inamin ni Lo na binayaran ng aking ama ang ilang mga vendor para sa kasal, pero hindi niya alam ito hanggang pagkatapos na ito ay nabayaran na. Sinabi ng kanyang ama kay Lo na siya at ang kanyang ina ang nagbayad. Sinabi ng aking ama kay Lo na ito ay isang regalo at ito ang kanyang paraan ng kontribusyon. Inamin ni Lo na hiniling ng aking ama na kausapin niya ako sa kanyang ngalan. Sinabi ko kay Lo na pinagtaksilan niya ang aking tiwala at hindi ko makita ang aking sarili na magpakasal sa isang taong hindi sumusuporta sa akin. Siya ay nagsimulang umiyak at humihingi ng paumanhin sa akin at nangakong hindi na ito gagawin muli. Si Lo ay nasaktan ang puso at nagmamakaawa para sa isang pangalawang pagkakataon. Para sa mga sa inyo na gusto akong makipaghiwalay sa kanya, paumanhin na bigin kayo, pero susubukan naming ayusin ito. Maliban sa isyong ito, siya ay naging pinakamahusay na kasosyo at naniniwala ako na ang kanyang pamilya at ang aking ama ay manipulahin siya. Nangako si Lo na tatayo laban sa kanyang pamilya at tigilan ang pakikipag-ugnayan sa aking ama. Ako ay nananatili sa bahay ng aking ina dahil kailangan ko pa rin ng espasyo na hindi ko magkakaroon kung bumalik ako sa bahay. Makikipag-ugnayan kami sa aming mga vendor ng kasal at tingnan kung ano ang aming mga opsyon sa susunod na linggo. Si Lo ay nagmamakaawa para sa isang pagpapaliban sa halip na kanselahin ito ng buo. Maaari pa kaming maghiwalay dahil ang mga aksyon ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita at kailangan kong makita kung maibabalik niya ang aming pinagsamahan at ipakita na maaari kong pagkatiwalaan at umasa sa kanya.